Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si... Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, Araling Panlipunan, Grade 4, Quarter 1, Aralin 6, Pagkakakilanlang Geographical. Ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Narito ang mga kasanayan at layuning pampagkatuto. Una, nailalarawan ang populasyon ng Pilipinas. Ikalawa, natutukoy ang mga indigenous people o etno-linguistikong pangkat sa Pilipinas. Tayo muna ay magkakaroon ng isang maikling balik-aral. At ito ay may pamagat na picture-picture. Panuto, suriin ang mga larawan at sabihin kung anong anyong lupa o anyong tubig ang mga ito. Narito ang ating unang larawan. Ito ay ang Mayon Volcano. Ito ay isang aktibong stratovolcano na matatagpuan sa Albay, Bicol sa Luzon. Kilala ito sa kanyang perpektong hugis na kono at isa sa mga pinakaaktibong bulkan sa bansa. Ang ikalawang larawan naman ay ang Pagsanghan Falls. Ito ay isang tanyag na talon na matatagpuan sa Pagsanghan, Laguna sa Pilipinas. Ito naman ang ikatlo, ang Chocolate Hills. Ito ay isang natatanging natural na tanawin na matatagpuan sa Bohol. At ang panghuli naman ay ang Tubataha Reefs. Natural Park ay isang UNESCO World Heritage Site na matatagpuan sa Sulusi sa gitnang bahagi ng Pilipinas. Narito ang mga gabay na katanungan. Una, ano-ano ang mga anyong lupa at anyong tubig ang ipinakita sa larawan? Ikalawa, may bulkan ba sa mga larawan? Kung oo, ano-ano ang mga hakbang na dapat gawin kung ikaw ay nakatira sa malapit sa paanan ng isang aktibong bulkan? At ikatlo, may talon o dagat ba sa mga larawan? Ano-ano ang mga pamamaraan upang mapangalagaan natin ang mga anyong tubig? Ngayon naman, sagutin natin ang mga katanungan. Number 1, ano-ano ang mga anyong lupa at tubig na ipinakita sa larawan? Ang sagot, sa mga larawang nabanggit o ating nakikita, ang Pagsanghan Falls ay isang talon. Ang Chocolate Hills naman ay isang burol. Ang Tubataha Reefs naman ay isang coral reef. At ang Mayon Volcano ay isang bulkan. Number 2, may bulkan ba sa mga larawan? Kung oo, ano-ano ang mga hakbang na dapat gawin kung ikaw ay nakatira malapit sa paanan ng isang aktibong bulkan? Ang sagot, oo, may bulkan sa larawan, ang Mayon Volcano. Kung nakatira malapit dito, magplano ng evacuation, maghanda ng emergency kit, sundin ang mga babala at iwasan ang delikadong mga lugar. Number 3, may talon o dagat ba sa mga larawan? Ano-ano ang mga pamamaraan upang mapangalagaan natin ang mga anyong tubig? Ang sagot, oo, may talon at dagat sa mga larawan. Ang Pagsanghan Falls ay isang talon at ang Tubataha Reefs naman ay isang coral reef. Upang mapangalagaan ang mga anyong tubig,
tubig, iwasan ang pagtatapon ng basura sa tubig, mag-recycle, magtipid sa paggamit ng tubig at suportahan ang mga proyekto para sa proteksyon ng mga coral reef at iba pang anyong tubig. Dumako tayo sa isang kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Ito ay may pamagat na P-POP Invasion. Narito ang panuto, suriin ang larawan, puna ng tamang titik ang bawat patlang upang mabuo ang konsepto. Sagutan ang mga pamprosesong tanong. Tingnang mabuti ang larawan. Ano ang inyong mapapansin? Maaari mo bang hulaan ang ating keyword para ngayong araw? Tama, ito ay populasyon. Okay, mahusay. Ang tamang sagot o ang pinapakita ng larawan ay may kinalaman sa populasyon. Ito ay dami ng tao sa isang lugar o bansa. Narito naman ang mga gabay na tanong. Una, ano ang mahihinuha mo sa mga larawan? Ikalawa, ano ang nabuong salita? Ikatlo, bakit mahalaga ang nabuong salita sa pag-unlad ng bansa? At ikaapat, sino ang bumubuo sa populasyon ng isang bansa? Sagutin natin ang mga tanong. Number 1, ano ang mahihinuha mo sa larawan? Ang sagot, ang larawan ay maaaring nagpapakita ng isang representasyon ng populasyon tulad ng dami ng tao sa isang lugar. Number 2, ano ang nabuong salita? Ang sagot, ang nabuong salita ay populasyon. Number 3, bakit mahalaga ang nabuong salita sa pag-unlad ng bansa? Ang sagot, mahalaga ang populasyon dahil ito ay nagtatakda ng dami ng mga tao na dapat bigyan ng mga serbisyo tulad ng edukasyon at kalusugan at nakakaapekto sa ekonomiya. Number 4, sino naman ang bumubuo sa populasyon ng isang bansa? Ang sagot, ang populasyon ng isang bansa ay binubuo ng lahat ng mga tao na naninirahan dito. Dumako na tayo sa ating panibagong aralin. Ito ay may pamagat na Concept Cluster. Panuto, punan ang concept cluster ng mga salita na may kaugnayan sa salitang populasyon. Narito ang aking sagot, maaari mong bawasan at maaari mo rin itong dagdagan. Una, dami ng tao. Ikalawa, migrasyon. Ikatlo, edukasyon. Ikaapat, kalusugan. Ikalima, trabaho. Ika-anim, pamahalaan. Ikapito, trabaho. At ikawalo, paglago. Subukan nating tapusin ang pangungusap. Ang populasyon ay tumutukoy sa tama, bilang ng mga tao na naninirahan sa isang lugar. Narito ang mga gabay na tanong. Una, sino ang bumubuo sa populasyon ng isang bansa? Ang sagot, ang populasyon ng isang bansa ay binubuo ng lahat ng mga mamamayan at residente nito. Ikalawa, alam nyo ba kung ilan ang populasyon ng Pilipinas noong 2013?
Tama! Noong 2013, ang populasyon ng Pilipinas ay tinatayang nasa 113 million. Para naman sa paghawa ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin, narito ang flowchart analysis. Panuto, suriin ang flowchart at sagutin ang pamprosesong tanong. Populasyon. Populasyon ay tawag sa bilang ng mga tao na naninirahan sa isang tiyak na lugar o pook. Ikalawa, ayon sa CPH o Census of Housing and Population na isinagawa ng PSA o Philippine Statistics Authority, ang populasyon ng Pilipinas ay 109,035,343 as of May 1, 2020. Ikatlo, ang populasyon ng Pilipinas ay nadagdagan ng 8,053,906 mula 100,981,437 noong 2015. Nagtala ito ng 1.63% na population growth rate o PGR. Sunod naman ay sa 17 rehiyon sa Pilipinas o ng Pilipinas, ang Calabarzon ang may pinakamalaking populasyon na 16,195,042. Sinunda ng NCR na may 13,484,462 at ng Gitnang Luzon na may populasyon na 12,422,172. Base sa CPH 2020. Narito ang mga gabay na tanong. Letter A, kasama ka ba sa bilang na inilahad tungkol sa populasyon ng Pilipinas? Ang sagot, oo, kasama ako sa bilang na inilahad tungkol sa populasyon ng Pilipinas kung ako ay naninirahan sa bansa. Letter B, sa iyong palagay, bakit patuloy na lumalaki ang populasyon ng ating bansa? Ang sagot, patuloy na lumalaki ang populasyon ng ating bansa dahil sa mataas na birth rate, pagtaas ng buhay na inaasahan, at pagdami ng mga tao na lumilipat sa bansa. Dumako na tayo sa Heograpiyang Pantao, Populasyon, Indigenous People o Ethno-Linguistikong Pangkat. Narito ang ating unang gawain. Ito ay may pamagat na Wordle. Panuto, magbibigay ang guro ng salita na nakalagay sa mga kahon na may iba't ibang kulay. Ang green ay nangangahulugan na pag nakalagay sa green na kahon, ibig sabihin tama ang ayos ng titik. Orange naman, pag nakalagay sa orange na kahon, ibig sabihin ay kasama ang titik sa salitang hinahanap, ngunit hindi tama ang posisyon nito. At ang gray naman ay pag nakalagay sa gray na kahon ay hindi kasama ang titik sa salitang hinahanap. Tingnan mabuti ang mga letra. Ano kaya ang mabubuo natin dito? Tama, salig ng populasyon. Ulitin nga mga bata, salig ng populasyon. Tayo ngayon ay magkakaroon ng isang gawain. Ito ay tinatawag na word webbing. Panuto, ibigay ang mga salik ng populasyon gamit ang diagram sa ibaba. Salik ng populasyon, death rate o rate ng kamatayan, ibig sabihin nito, ang dami ng mga namatay sa loob ng isang taon. Ikalawa ay ang life expectancy o inaasahang buhay. Ibig sabihin, ito ang average na bilang ng taon na inaasahan ng isang tao na mabuhay. Ang ikatlo ay ang fertility rate o rate ng pagbubuntis.
Ibig sabihin, ito ang average na bilang ng mga anak na ipinapanganak ng isang babae sa kanyang buhay. Ika-4 ay ang migration o migrasyon. Ibig sabihin ay ang paglipat ng mga tao mula sa isang lugar patungo sa iba. Maaaring pumasok o immigration o umalis o emigration. At ang ika-5 ay ang birth rate o rate ng kapanganakan. Ibig sabihin, ito ang dami ng mga bagong silang na bata sa loob ng isang taon. Ang sunod natin na gawain ay ang word puzzle. Panuto, ayusin ng mga mag-aaral ang ginulong salita upang mabuo ang kaisipan. Gamitin gabay ang deskripsyon sa bawat salita. Number 1 ay ang sila ang bumubuo sa populasyon, ang pinakamahalagang elemento ng estado. Ano kaya ito mga bata? Tama, tao. Number 2, katutubong mamamayan ng Pilipinas, mga pangkat etniko. Sino kaya sila? Tama, indigenous people. Mahusay mga bata. Number 3, pangkat ng mga tao sa isang bansa na may magkakaparehong kultura at paniniwala. Ano kaya ito? Tama, etnolinguistiko. Mahusay mga bata. Tumako na tayo sa paglalapat at pag-uugnay. Snap, clap at boom. Panuto, kailangan humanap ng partner ang bawat mag-aaral. Sa hudyat ng guro ay kanilang gagawin ang snap, clap at kung boom. Ay mag-uunahan silang kuhanin ang task card na nasa kanilang harapan. Kung sino ang makakuha ng task card, ang may pagkakataon na sagutin ang tanong at magkaroon ng karagdagang puntos para sa quiz sa katapusan ng talakayan. Snap, clap, at boom. Ito ay pangungunahan ng inyong mga guro. Narito naman ang pabaong pagkatuto. It's your chance to shine. Panuto, pag-aralan ang graph ukol sa paglaki ng populasyon at sagutin ang mga tanong. Ito ay mula sa Philippine Total Population as of August 1, 2015. Tingnan mabuti ang mga detalye ng taon at ang populasyon nito. Narito naman ang mga gabay na tanong. Una, ano ang populasyon ng ating bansa noong taong 2015? Ikalawa, ano ang populasyon ng ating bansa noong 2010? Ikatlo, may pagkakataon ba na hindi nagbago ang bilang ng mga tao sa ating bansa? Ika-4, kailan naging pinakamalaki ang populasyon ng ating bansa? At ika-5, kung ihahambing ang ating populasyon noong 2000 sa populasyon noong 2015, gaano ito kalaki o gaano ito lumaki? Ngayon naman, sagutin natin ang mga katanungan. Number 1, ano ang populasyon ng ating bansa noong taong 2015? Ang sagot, noong taong 2015, ang populasyon ng Pilipinas ay 100,981,437. Number 2, ano ang populasyon ng ating bansa noong taong 2010? Ang sagot, noong taong 2010, ang populasyon ng Pilipinas ay 92,337,852. May
pagkakataon ba na hindi nagbago ang bilang ng mga tao sa ating bansa? Ang sagot, oo, may mga pagkakataon na ang bilang ng tao sa bansa ay hindi nagbago ng malaki. Number 4, kailan naging pinakamalaki ang populasyon ng ating bansa? Ang sagot, base sa datos, ang pinakamalaki ang populasyon ng Pilipinas ay noong 2015 na umabot sa 100 milyon. Number 5, kung ihahambing ang ating populasyon noong 2000 sa populasyon noong 2015, gaano ito lumaki? Ang sagot, kung ihahambing ang populasyon ng Pilipinas noong 2000 na may 76.5 milyon sa populasyon noong 2015 na may 100 milyon, ito ay lumaki ng 23.5 milyon. Narito naman ang mga indigenous people o ethno-linguistikong pangkat. Isa-isahin natin at kilalanin sila. Una ay ang Tagalog. Matatagpuan sa Luzon, partikular sa rehiyon ng Calabarzon at Metro Manila. Cebuano. Karaniwang matatagpuan sa Visayas, lalo na sa Cebu, Bohol at Negros Oriental. Ilocano, makikita sa hilagang bahagi ng Luzon tulad ng Ilocos Norte at Ilocos Sur. Tagbanwa, karaniwang matatagpuan sa Palawan. Hiligaynon o Ilonggo, matatagpuan sa kanlurang Visayas, partikular na sa Iloilo at Negros Occidental. Bicolano, karaniwang matatagpuan sa rehiyon ng Bicol sa Timog Luzon, tulad ng Albay at Camarines Sur. Iboli, makikita sa South Cotabato sa Mindanao. Waray, matatagpuan sa Silangang Visayas, partikular sa Samar at Leyte. Kapampangan, karaniwang matatagpuan sa Central Luzon, lalo na sa Pampanga. Manobo, matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng Mindanao, tulad ng Bukidnon at Agusan del Sur. Tausug, makikita sa Sulu Archipelago sa Mindanao, partikular sa Sulu at Tawi-Tawi. Badjao, karaniwang matatagpuan sa Sulu Archipelago at mga bahagi ng Zamboanga Peninsula sa Mindanao. Maranao, matatagpuan sa Lanao del Sur sa Mindanao. Yakan, karaniwang matatagpuan sa Basilan sa Mindanao. Narito ang ating sumunod na gawain. Ito ay may pamagat na match tayo. Panuto, suriin ang chart sa ibaba. Itapat ang hanay A na tinutukoy sa hanay B. Isulat ang titik ng tamang sagot sa inyong araling panlipunan notebook. Number 1. Kilala rin sa pangalang taga-bilik na naninirahan sa baybayin ng Cotabato. Pagsasaka sa kagubatan ang kanilang ikinabubuhay. Ang sagot ay letter C. Manobo. Number 2. Makikita sa liblib na bahagi ng Palawan. Nagsasaka sila ng palay, mais, gulay at mga halamang ugat. Ang sagot ay letter A, Tagbanwa. Number 3.
kabilang sa pangkat Muslim na nabubuhay sa pamamagitan ng pagsasaka, pangingisda at paggawa ng mga kagamitang yari sa tanso o pilak at paghahabi. Ang tamang sagot ay letter F, Maranao. Number 4. Naninirahan sa tabi ng ilog ng Agusan. Mahilig silang magsuot ng mga damit na matitingkad ang kulay at paglalagay ng tattoo sa katawan. Ang tamang sagot ay letter B, Tivoli. At ang panghuli, number 5, naninirahan sa mga bangkang naglalayag sa dagat ng Sulu. Sila ay nabubuhay sa pamamagitan ng pangingisda. Ang tamang sagot ay letter D, Bajau. Para naman sa ating pagsusulit, panuto, ilarawan ang heograpiyang pantao ng Pilipinas batay sa populasyon at indigenous people at etnolinguistikong pangkat. Gumawa ng sanaysay ukol sa tema sa ibaba. That is for 20 points. Ikalawa, populasyon ng Pilipinas, matatag, matalino at malusog para sa bagong Pilipinas. Indigenous people at etnolinguistikong pangkat ng Pilipinas, kayamanan ng bansa sa pagtatag ng bagong Pilipinas. Good luck! Para naman sa gawaing pantahanan o takdang aralin, panuto, isulat ang sagot sa inyong notebook sa Araling Panlipunan. Number 1, ibigay ang kahulugan ng mga sumusunod. A. Populasyon. B. Indigenous people. Number 2, magbigay ng 10 halimbawa ng mga etnolinguistikong pangkat sa Pilipinas at tukuyin kung saan sila matatagpuan. Good luck, kids! Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!